Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat. Ay nasa Seoul ay dinala dito magkakaroon din ng humigit kumulang 1.8 milyong tao. Kung sino ang sasali na ikinagulat ng ibang tao kung bakit iilan lang ang nakikita nila ay tumawa ang anghel habang siya. Naisip na ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay mas mababa ang kanyang kalooban ay nagbago rin habang inihayag niya na ang espasyong ito ay hindi ang isa lamang na mag-cater sa lahat ng kalahok ay mayroon ding iba pang mga anghel na nagpapatuloy ngayon sa pag-ikot at nang walang karagdagang ado ang anghel ay nagsimulang magpaliwanag ng higit pang impormasyon tungkol sa larong ito na maaaring ma-access ng mga manlalaro uri ng window ng katayuan hanggat maaari nilang isipin na ipatawag ito sa kanilang isipan. Ito ay isang halimbawa ng kung ano ito. Naglalaman ng nasa harap namin ay ang status window ng Blackie. Meron talaga walang dapat. Nabanggit dito dahil simula pa lang ng laro ay napabuntong hininga din si RMC dahil lahat ng kanyang M-Max leveled stats. Sa kanyang nakaraang buhay ay wala na ang lahat. Tinanong ng anghel ang lahat kung nakita na ba nilang lahat ang kanilang katayuan. Windows na banggit niya na ito ay isang paalala kung gaano sila kabasura at para makaligtas sila hanggang sa huli at maalis ang 20 rounds ang kailangan lang nilang gawin ay magpalakas kung may tao. Talagang makakamit ang gawaing ito. Ipinahayag ng anghel na ang gantimpala ay anumang bagay na maaari nilang hilingin sa itaas. Nang na sila ay exempted sa mga laro na nilalaro ng ibang tao nagsimulang isipin ang mga bagay na sila talagang nagnanais na gantimpala ay talagang nakatutukso at upang simulan ang mga bagay ang anghel ngumiti. Habang inihayag niya na naghanda siya ng kaunting bagay para sa lahat ngayon. Na-access ng mga manlalaro ang kanilang mga inventaryo at may nakitang kapansin-pansin na mayroon na ngayong isang item na inilagay sa loob nito ay isang random na si Rune ang anghel. Ipinaliwanag na magagamit lang ang kwartong ito kapag magagamit na ito ng mga manlalaro kahit na level 1 pa lang sila. At ito ang tanging item na ibinigay sa kanila sa simula ay maaari ring ubusin ng mga manlalaro ang item na ito kapag naisip nila. Ang salitang gamitin sa isip nila Yolmen ang unang bumamit nito at ang mukha niya. Namangha sa nakita ng anghel sa kamuling tumawa nang mapansin niyang hindi natutuwa ang ilan sa mga manlalaro. Sa mga bagay na kanilang nakuha ang Rune na ipinaliwanag niya na wala silang magagawa tungkol dito ngunit sa tanggapin dahil ito ang kanilang kandado at pagkatapos ipaliwanag ang mga Rune ay kinurot siya nito. Mga daliri habang papasok na sila sa tunay na bagay na nagsimulang magkatotoo ang mga light particles sa buong lugar. Ang mga manlalaro ay ipinaalam sa pamamagitan ng isang abiso tungkol sa kanilang unang misyon at ito ay isang bagay na medyo inaasahang makakaharap ng mga manlalaro sa simula ng laro. Ang kailangan lang nilang gawin ay pumatay ng 100 goblins bawat isa sa lahat. Ang mga kalahok sa buong mundo kalahati lang sa kanila ang papayag ang makaligtas pagkatapos ng round na ito. Makalipas ang ilang sandali ang first goblin ay ipinatawag ang mga manlalaro. Nakita ito at nagkomento sila na ito ay talagang mukhang isang virtual reality game ang angel na ito. Pagkatapos ay nagbabala sa lahat na hindi sila dapat matuwa tungkol dito at ito ay dahil tinawag niya ang isang buong grupo ng mga ito sa isang go. Ang buong lugar ay nagsisimula ng mapuno ng mga sinag ng liwanag na ito. Katahimikan sa kanilang mga mukha pagkatapos ay nagsimulang magpanik ang mga tao nang makita nila ang mga numero ng mga goblins sa kanilang harapan na may mas masasamang ekspresyon na sinamahan ng isang nagbabala na aura. Inihayag ng anghel ang labanan sa pagitan ng 10,000 tao laban sa 50,000 goblins. Ito ang kanilang laban hanggang kamatayan sa sandaling matapos ang pahayag. Ang kawan ng mga duwende ay nagsimulang maglakad patungo sa mga tao. Ang bilis ng mga halimaw na ito ay napakabilis ng ilan sa mga manlalaro ay hindi alam kung paano magre-react ngunit habang ang karamihan sa kanila ay nagsimulang humakbang paatras ay narinig ang mga kapansin-pansing yapak. Ang Black Side ay humakbang sa harap ng labanan na walang takot sa lahat ng mga tao sa likod ng aming MC. Pagkatapos ay nagsimulang magtaka. Ang iniisip ng lalaking ito na nakaharap sa ulo ng goblin ay masyadong mapanganib habang ang halimaw ay lumapit sa kalmadong ekspresyon na wala na ang itim na Sideth at napalitan ito ng nakamamatay na tingin na sumugod si MC patungo sa
Si Goblin at gumawa ng isang malakas na sipa. Blackie ay nabanggit na kapag ang isang tao ay bahagi ng isang grupo, ang unang impression ay ang pinakamahalaga, at ang ginawa niya ngayon ay nagpagulat sa lahat ng mga lalaking ito. Ang gusto lang niya ay itatak sa kanilang isipan ang imahe ng kanyang kapangyarihan, at ang pinakamagandang bagay para maisakatuparan ito ay talunin ang pinakaunang duwende sa malakas na sipa na nakuha ng katawan ng duwende. Nagpadala ng ilang metro ang layo ng MC, saka dinampot ang punyal na halimaw na ito. Hawak-hawak niya ang kanyang isip na kailangan niya talagang iwasang mapuno ng mga pesky na langaw, kaya siya kailangan ipakita sa kanila kung gaano siya kalakas, at bukod doon ay may isa pa. Importanteng kailangan niyang makuha yon ay ang atensyon ng anghel na naka-assign sa grupo nila Witch. Ngayon ay mukhang amused sa kung ano ang aming MC ay ipinapakita. Blackside ay walang ibang paraan, ngunit upang magpakita ng kaunting pagtatanghal sa harap ng lahat, ang dalawang duwende na sumugod sa kanyang daan ay nalaslas sa isang iglap. Ang ibang mga manlalaro ay nagtataka na ngayon kung si Blackie ay isang uri ng isang sikretong ahente sa totoong buhay. Naisip din nila na siya ang palayaw ay talagang cool, at dahil ipinakita ni MC ang kanyang lakas laban sa Goblins, nakuha nila ang ideya na marahil ang mga halimaw na ito ay ang pinakamahinang mob na kaya nila. Nakatagpo ang ilan sa kanila ay naging kampante, at naisip na madali rin nilang talunin ang mga halimaw na ito, ngunit ganoon kabilis. Nagbago dahil ang isang goblin ay nagawang makalapit sa isang manlalaro na ito gamit ang isa lang atake. Ang nasabing pinakamahina mobs, pinamamahala ang ibagsak ang mga ito sa katotohanan tungkol sa kanilang sitwasyon, ay sa wakas sinipa sa ito ay talagang hindi ang bahagi kung saan maaari silang chill at asahan na sila ay madali mabuhay. At habang ang taong iyon ay pinatay ng duwende, ang lahat ng mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at tumakbo para sa kanila. Buhay, nasilip ng MC kung paano ginagawa ng iba ang eksenang ito. Ang mga bagay na binansagan niya bilang pagbati ng inferno sa puntong ito ay walang sinuman. Ipagkamaling laro na ito ngayon, isa lang ang nasa isip ng mga tao, at iyon ay ang konsepto ng kaligtasan ng buhay. Ang mga walang pakialam na tao na nang ibabaw sa food chain ay binaliktad. Sa papuri, ang unang instinct nang makita ang panganib na ito ay tumakas ng walang direksyon, na naalala ang Blackside, na ito ang parehong pagkakamali na ginawa niya sa unang pagkakataon, at pagkatapos lamang ng 2 NDD regression ay sa wakas ay nagawa niyang harapin ang malupit na katotohanan, at iyon ay gaano man kabilis tumakbo ang isang tao ay hinding-hindi niya magagawa. Takasan ng dimensyon na ito ay hindi alam ng babaeng ito na mayroong hindi nakikitang pader na ito. Hadlangan silang makalayo sa mga goblins, pagkatapos ay tumigil siya sa paglalakad. At nagtaka kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod na sitwasyong ito ay isa ring wake-up call para sa mga modernong tao sa lahat ng bagay na naibigay sa kanila ng madali sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Ang kanilang instincts ng pagpatay sa ibang mga nilalang ay halos hindi umiiral. Ang ilan sa kanila ay mag-aatubiling gawin ang kanilang unang pagpatay, gayunpaman ay nagdadalawang isip. Sa loob ng larong ito ay mapapatunayang nakamamatay dahil maaari nitong bigyan ng mga halimaw ng pinakamaliit na pagkakataong ibalik ang mga bagay sa paligid, at ang kanilang counterattacks ay lumipas ng ilang minuto, at ang ilan sa mga tao ay lumampas sa kanilang limitasyon, ngunit sila ay nasa isang mahirap na sitwasyon pa rin. Ang anghel na patuloy na nanunood ang pakikipaglaban sa amusement ay sinabi niyang ang mga goblin ay maaaring kasing laki lamang ng isang bata ng tao, ngunit ang mga manlalaro ay magkakaroon pa rin ng mahirap na patayin sila, lalo na kapag sila ay dumarating sa mga pulutong at armado ng mga punyal. Ngunit gaya ng karamihan sa mga tao, nagpupumiglas ang isang individual na nakakuha ng kanyang atensyon, at iyon ay itim na scythe. Nagtataka ito kung ano ang pakikitungo sa taong ito. Ang pagkatapos ay sinuri ni Angel ang kanyang pag-unlad, at nalaman na ang aming MC nakapatay na ito ng 70 goblins. Pagkatapos ay inis siya dahil ang sistema ay maaari lamang ipakita ang pag-unlad ng ang manlalaro na ito sa kanya ay wala nang iba, ngunit nagpasya siyang hayaan ang bagay na ito pumunta dahil hindi niya inaasahan na ang ilan sa mga na tao ay magkakaroon ng isang maharlikang tulad niya na interesadong bantayan sila. Ang labanan laban sa mga halimaw na ito ay nagpatuloy, at sa tuwing matatalo ng isang manlalaro ang isang goblin ay makakamit nila
Makaranas ng mga puntos sa ginto na sa kalaunan ay magpapa-level up sa kanila. Max progress nakapatay na siya ng 75 goblins at patuloy niyang ipinakita ang kanyang kapansin-pansing mga kasanayan habang iniiwasan ang lahat ng mga sandata ng goblins ay isa pang sangkawan ang sumusugod ngayon patungo sa kanya ngunit bawat isa. Ang isa sa kanila ay nakasalubong lang ng mabilis at makapangyarihang tulak mula sa Blackside Dagger na ang kamay ng lalaking ito ay may bahid na ngayon, sa pamamagitan ng dugo ng mga halimaw na naging dahilan upang ang ilan sa kanila ay mag-alinlangan sa pag-atake at paglapit. Kanya ngunit ang aming MC ay hindi nagpakita ng anumang awa at ipinagpatuloy ang mabangis na pag-atake ay sapat na upang talunin sila. Lalong naging intimidating ang kanyang mga mata habang naghahanap ng mas maraming duwende para patayin ito rin ang oras. Nang mapansin ng Blackside na umaatras ang mga goblins laban sa kanya at dahil walang umaatake sa kanya, naisip niyang magagamit niya ang oras na ito para huminga muna ay tiningnan niyang muli ang window ng kanyang katayuan at ipinahayag na siya. Ngayon ay nasa ika-4 na antas, mayroon din siyang 6 na karagdagang stat point na matatanggap ng mga manlalaro ng 2. Dagdag na stat point kapag nag-level up sila at inilaan ng MC ang lahat ng ito patungo sa kanyang agility stat at iyon ay dahil ito. Hindi lamang tataasan ng stat ang kanyang dodge rate ngunit tataas din ang kanyang pag-atake at bilis ng paggalaw. Wala nang mas mahalaga kaysa liksi sa simula. Pagkatapos ng itim na side na yun ay naisip na sa ganitong uri ng pag-unlad ay tiyak na makukuha niya ang pansin ng anghel. Ngayon ay iniisip niya kung paano niya tatapusin ang unang misyon. Ang umiikot na punyal ay inihagis at dumapo sa isa sa mga goblins MC na muling hinarap ang mga goblins at tinanong kung talagang hindi sila lalapit sa kanya. Ang provocation na ito ay napatunayang hindi epektibo dahil ang goblins ay hindi pa rin gumagalaw sa kanilang mga posisyon. Blackside na pabuntong hininga ng mapagtantong niya na alam niya na siya talaga walang ibang pagpipilian kundi sa isang mabilis na paggalaw ay nawala si MC sa kanya. Posisyon na nilakbay na ng lalaking ito ang distansya sa grupong ito ng mga duwende para lang makuha ang punyal na inihagis niya. Sa isang ito kinuha ng mga halimaw na ito ilang segundo upang mapagtanto nila ano ang nangyari ngunit bilang sila lumingon sila at sinalubong sila ng mapangwasak na round slash na ito, lahat sila ay hiniwa sa kalahati na pumatay sa grupo ng mga duwende. Ay sealed ang deal para sa MC siya. Leveled up muli ang sistema. Nagpaalam din sa kanya na kakatapos lang niya ng requirement para sa unang mission array ng Golden Light pagkatapos ay pinalibutan siya. Blackside ito na kumpirma na siya ay tapos na MC na isip na ang unang. Ang pag-ikot ay palaging ganito kadali, ang kailangan lang niyang gawin ay magsikap na makakuha ng atensyon ng si Angel. Pagkatapos noon ay binati siya ng sistema sa pagiging una sa pagkumpleto ng quest sa kanilang ibinigay na zone. Blackside din ang nakakuha ng unang pwesto sa lahat ng zone. Ang kabuoang oras niya ay 10 minuto at 21 segundo. Ang lalaking ito ay may ganitong kasiyahang ngiti sa kanyang mukha nang makamit niya ito. Ang rank 1 muli ito ay mapapatunayang kapaki-pakinabang dahil ang nangungunang 3 manlalaro na tatapusin ang bawat misyon ay makakakuha ng isang uri ng gantimpala sa kanyang gantimpala para sa pagiging isang ranggo sa kanyang ibinigay na zona. Ito ba ang pinakamababang ranggo na Rare Weapon Selection Coupon para sa reward na unang ranking sa lahat ng mga zone na nakuha ng MC? Ang espesyal na kahon ng pagpili ng gantimpala. Ang mga item na ito ay malinaw na magsisiguro ng isang malaking ang kalamangan laban sa iba pang mga manlalaro. Sa unang napagpasyahan ng Blackside na gamitin ay ang weapon coupon ng system. Ipinakita sa kanya ng mga lalaki ang isang listahan ng mga hilig sa mga bihirang armas kung saan maaari siyang pumili mula sa kanya. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng hiya dahil siya ay bumalik na ngayon gamit ang mga mababang ranggo na armas na ito, ngunit nagpapasalamat pa rin sa pagkakaroon nito sa simula. Pagkatapos ay pinindot ni MC ang isa sa mga pagpipilian at ang armas na pinili niya ay ang stiletto. Ang sandata na ito ay itinuturing na ang pinakamahusay na dagger na magagamit sa mga baguhan na mayroon din itong lakas sa pag-atake. 15 at karagdagang agility stat. Pagkatapos matanggap ang item ay inihagis ni MC ang dagger. Nakuha niya sa mga duwende habang ang isa pang pabuya ay binalak niyang buksan mamaya at habang buhay.
Ang Black Side ay abala sa pagsuri sa lahat ng mga gantimpala na nakuha niya. Ang iba pang mga manlalaro ay hinahabol pa rin ng mga Goblins MC. Tiningnan din niya ang window ng kanyang status at may napansin siyang kakaiba. Sa pagkakataong ito ang tinutukoy ng lalaki na ito ay ang titulong siya. Naunang natanggap na tinawag noong huling beses na regressor na naisip niya na hindi pa niya ito nakita sa nakalipas na 79. Sumusubok pabalik ng hilingin sa kanila na gamitin ang Rune MC ay naubos din ang kanyang at. Ang rune na nakuha niya ay ang Rune of Regression na siyang parehong bagay na nakuha niya mula sa unang pagkakataon na ito. Ang bagay na nagpapahintulot sa kanya na umabot hanggang sa puntong ito sa pagkonsumo ng rune ay agad na nakatatak sa kanyang katawan. Ang tanging bagay na naiiba ngayon ay ang error na ang rune ay tumatanggap ng MC ay inaasahan na ito dahil siya. Alam na hindi na siya makakabawi ng walang hanggan. Kinumpirma rin ng Ron na ito ang kanyang ika-100 na regression na nakakuha ng pansin ng Black Side. Ito rin ang oras na nakuha niya ang titulo noong huling pagkakataon. Regressor sa larong ito mga pamagat ay superordinate konsepto ng runes. Huling pagkakataon regressor ay maaari lamang nakuha sa H100 regression ng isang partikular na individual at papayagan ito ang user na manatili sa soul form sa loob ng 1 minuto. Ang gumagamit ay maaaring muling mabuhay sa anumang nais na punto sa oras na naibalik ang kanyang kalusugan. Pagkatapos ay naalala niya na ang kakayahan ng muling pagkabuhay ay makikita lamang bilang kakayahan ng pari kahit na nagpapanumbalik lamang ng hanggang 30% ng naisip ng kanilang health MC na talagang mapapatunayan ang titulong nakuha niya sa pagkakataong ito. Upang maging kapaki-pakinabang at pagkakaroon ng isang bagay na tulad nito sa kanyang pagtatapon ay talagang makakatulong sa kanya na i-clear ang laro sa oras na ito mula noon. Ang pamagat ay isa sa isang uri at tila napakabihirang Black Side ay nagpasya na itakda ito ng pribado. Ang setting na ito ay maiiwasan ng anuman. Ibang mga manlalaro o nilalang mula sa pagkakita sa impormasyong ito ay iniunat ni MC ang kanyang mga kamay. Bilang siya figured na ang iba pang mga manlalaro na pumasa sa misyon ay dapat nalalabas sa lalong madaling panahon. Siya din wondered kung paano ang isang bata ginagawa ng lalaki habang hinahanap niya ang lugar na nakita niya ang lalaking ito na swerteng nakahawak. Itim na paningin. Pagkatapos ay nalaman na ang mga kabataang lalaki ay makakaligtas din sa round na ito pagkatapos ng ilang sandali pa ng ilang golden lights. Lumitaw sa buong lugar. Ang anghel ay nanunood pa rin at ngumisi habang iniisip kung bakit nararamdaman ang larangan ng digmaan. Medyo nakakatamad para sa panlasa niya ay nabawasan talaga ang bilang ng mga duwende sa parami ng Perem. Kayang pumatay ng 100 sa kanila. Ang kilig sa pakikipaglaban sa isang kawan ng mga halimaw ay nawala. Ang banal na nilalang na ito pagkatapos ay humingi ng tawad. Sa kanyang pagkakamali ay nangako siya na gagawin niyang mas masaya muli ang pakikinig sa kanya. Ang mga ironic na salita ay nag-iwan sa iba pang mga nakaligtas at mga luha na alam nilang may ibig sabihin ito. Gulo. Samantala ang mga katawan ng mga patay na manlalaro ay nagsimulang kumukupas pa. Napansin din ito ng mga tao at nagtaka sila kung bakit ito nangyayari at habang nag-aalala sila sa kanilang mga kaibigan at kasama isa pang maliwanag na liwanag ang ipinatawag ito ang unang pagkakataon na iyon. Ang pagkakita ng gintong liwanag ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Ang isa pang pangkat ng mga duwende ay nagsimulang sumugod patungo sa mga manlalaro na ang mukha nila ay napuno na ngayon ng takot na pagod na ang mga ito. Ang nakaraan batch ang anghel inihayag ang mukha niyang maniac muli at sinabi sa kanila iyon. Nag-refill lang siya ng 50,000 goblins para sa mga taong ito na magpista dahil wala naman talaga sila. Pagpipilian ngunit upang labanan ang natitirang mga manlalaro na kilala sila patungo sa mapayapang open field sa lalong madaling panahon ay naging isang madugong isa. Ginawa ng mga halimaw ang kanilang makakaya upang magampanan ang kanilang tungkulin sa misyong ito ngunit kasabay nito ay nagngangalit ang mga manlalaro at nakahanap ng paraan para mabuhay habang lumilipas ang panahon sa dami ng taong dumadaan sa misyon. Nadagdagan din si Min pero ginamit ng taong ito ang ibang tao para maging panangga niya sa mga pag-atake ng ang mga desperadong panahon ng mga goblins ay nanawagan para sa mga desperate measures. 1,000 kalahok ang nakapasa. At sa lahat ng oras si Blackie nakaupo lang at nakapikit ay pinakain na siya.
Hanggang sa eksenang ito ang mga taong nawala ng buhay ay isang pangkaraniwang sitwasyon dahil ito ang kanyang ika-100 beses na maglaro ng isang beses. Ang mga kalahok ay nakapasa na hindi sila pinayagang tumulong sa mga nagsasagawa pa ng misyon na mayroon ang anghel na ito. Nagpatuloy sa panunood nito na parang isang uri ng libangan, ilang sandali ang lumipas. RMC buksan ang kanyang mga mata, ito ay dahil sila ay naabisuhan na ang kabuuan. 5,143 na mga kalahok ang nakaalis na sa misyon. Mayroon ding mga hindi pinalad na nakaligtas ngunit hindi nakapatay ng 1,000 goblins. Nagtaka sila kung saan nagpunta lahat ng halimaw, kinuha lahat ng anghel. Ang kanilang atensyon nang ipahayag niya na natapos na ang paghahanap ay nagsimula siyang humingi ng tawad. Saang mga malas dahil ang susunod na mangyayari ay puro rules ng laro, ang kanilang katawan ay nagsimulang kumukupas bilang 12. Ang mga lalaking ito ay nagmakaawa si Bonadday para sa isa pang pagkakataon bilang sila lamang. Kailangan pa ng ilang duwende para pumatay ngunit ang kanilang mga pagsusumamo ay hindi din inig nitong banal. Pumalakpak si Beam sa pagtatapos ng unang round ng laro. Sinabi niya sa mga nakaligtas na dapat masaya silang lahat dahil nakapasa sila. She chuckled habang binabati ang natitira. Mga tao, binati rin niya ang mga ito ng magandang kapalaran patungo sa susunod na misyon noon. Ang mga manlalaro ay maaaring umalis. Ang mga resulta ng misyon ay ipinakita. Ang isa na nakakuha ng unang lugar ay ang MC. Para sa iba pang mga manlalaro, lahat sila ay may ilang mga interesanteng palayaw na inihayag ng system. Achievement of Black Side, another 1,000 gold din ang ibibigay sa kanya bukod sa 2 kanina. Rewards na tanggap ng MC ang ginto at ipinaalam nito sa kanya na magagamit niya ang pera sa pagbili ng ilang mga item kapag siya umabot sa level 10. Napansin din niya na mas marami na ang mga mata na naging maingat sa presensya niya at ganun talaga. Ang plano niya, gusto niyang ipakita sa lahat na siya ang unang anghel noon. Namumulaklak at nagkomento na hindi niya inaasahan na ang mauuna ay nasa loob ng zone niya. Pagkatapos ay hinarap ang mga itim sa gilid at gusto niyang sagutin ang tanong nitong banal na nilalang kung paano siya naging ganito kalakas. At inquired kung nakatanggap siya ng isang malakas na rune, ngunit bago niya matapos ang kanyang tanong ay tumigil siya sa kanyang sarili at naisip na ang tanong na ito ay isang pagkakamali. Black Side. Pagkatapos ay tinukso siya at tinanong kung makikita niya ang kanyang rune sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Status window. Nagpanik ang anghel at pagkatapos ay nagsinungaling tungkol sa impormasyong ito na nagpanggap siya na kaya niya. Tingnan din ang rune na natanggap ni MC, pero ang nakakaalam lang na alibay lang ito ay itong lalaking ngumiti lang kanya at hindi sumagot sa kanyang mga tanong, at upang iikot ang mga bagay sa itim na bahagi ay nakuha ang kanyang atensyon at nagtanong. Para sa isang pabor, ang sitwasyong ito ay nagiging mas hindi mahuhulaan patungo sa anghel na siya. Walang ideya na ang taong ito ay nabuhay sa parehong mga sitwasyon 79 na beses. MC noon itinaas ang kanyang ulo habang inihayag ang kanyang kawalang kasiyahan sa gantimpala na nakuha niya sa pagkuha ng unang lugar dito. Mission. Komento niya na masyado silang kuripot nitong pahayag na ikinagulat ng lahat. Iyon ang nasa paligid niya. Hindi nila inaasahan na may maglalakas loob pang humingi ng karagdagang pabuya sa harap nitong walang awa na anghel. At gaya ng inaasahan, umasim ang mood ni Angel habang tinanong niya si MC kung ano ang sinabi niya, pero hindi intimate ang eksenang ito. Blackie, kahit saglit lang ay sumunod pa siya at inulit ang parehong mga salita niya. Sabi kanina gusto niyang magkaroon ng mas magandang rewards. Mabagal ang ugali ni Mark. Getting sa mga ugat nito Angel, ngunit habang ang lahat ay nag-iimpake na sa likod ng isip nilang dalawa lang. Nagkatitigan itong si Angel naman ay napaisip siya kung ang taong ito ay minamaliit kanya lang dahil siya ranggo una sa ito mission. Hindi niya matatanggap ang katotohanan na isang tao lang ang nangahas. Para tanungin siya ng ilang kahilingan niya noon, itinaas niya ang kanyang kamay habang balak siyang pasabugin. Ngunit napatigil siya nang maalala niya yun, ginamit lang niya ang authority na yun dati, ibig sabihin hindi niya gagawin. Mapatay si MC, may pumasok na naman sa isip niya habang nakatitig siya. Blackie, alam niyang sapat na ito para tanggalin mo sa kanya ang anghel noon. Dahan-daang lumapit kay MC habang umuulit ang kanyang demand na siya kahit na bumaba at lumakad sa lupa. Ipinaliwanag niya na karaniwang mga bagay
Parang tatanggihan agad pero ipinaalam niya Blacksite na iisipin niya tungkol dito at gagawin yon. Hilingin sa kanila na makipag-usap ng pribado, maaaring hintayin sila ng ibang tao hanggang sa bumalik sila habang lumalayo sila. Mula sa iba ang ilan sa kanila ay pinuri ang Blackside ang kanyang negosasyon ay talagang gumana sa isang anghel na nagtaka sila ngayon. Anong klaseng gantimpala ang kanyang susunod at sa mga taong nakatitig sa likod ni Merc ay ang mga binata na naramdaman ng lalaking ito, ang titig at ibinalik ang pabor sa nalilitong binata na ito at nagtaka kung may hindi niya nakukuha pero. Pagkatapos MC Continue naglalakad habang may ngiting ito sa kanyang mukha habang ang mga ito. Ang dalawa ay nakalayuan na sa ibang mga kalahok na nasa loob na sila ngayon. Gubat ang utos ng anghel sa amin MC na dapat siyang maglakad palapit sa kanya mula noon nagsasawa na siyang mag-check. Kung kasama pa siya sa isip niya ay minamaliit na niya ang mga tao na naisip niya na ang lahi na ito ay kailangang sigawan bago nila maunawaan ang mga bagay na binansagan din niya silang gaaman. At tulala at habang naglalakad na isip niya na wala na talaga siyang magagawa sa mga reward dahil hindi naman. Kahit na ang nagtakda sa kanila at dahil naisip niya na ang mga itim na Sideth ay naging masyadong matako ay binalak niyang turuan siya ng isang lesson sa likod mismo ng batong yun ng lugar kung saan hindi sila ma-detect ng system kaya siya gusto siyang patayin noong sila pa. Umabot sa puntong yun alam ng anghel na may kahihinatnan kapag nalaman ng mga nakatataas na nakapatay siya ng isa ng mga kalahok dahil sa kanyang mga personal na dahilan ngunit sa ngayon ay masyado lang siyang naiinis na hindi kumilos at gumawa. Sure na magiging flawless talaga ito plano niyang ihiwalay ang aming MC kaya walang magiging saksi na ang anghel na ito ay nagkaroon nito maniac. Napangiti siya dahil sa sobrang excited na isip niya na dapat ay tumahimik na lang ang taong ito saka siya lumingon. Suriin MC tinanong din niya kung anong uri ng mga gantimpala ang inaasahan niyang makuha ngunit habang naayos niya. Ang kanyang tingin kay Blackie ang nakita lang niya ay isang kamao na patungo sa sobrang bilis patungo sa kanyang mukha at ang kasiya siyang. Suntok ay landed patas at parisukat ito ay ang uri ng pangunahing. Bida na hinihintay ko kahit anghel ka o kahit Diyos ang mga yon. Kung sino ang nagpakita ng saloobin ay dapat bigyan ng aral ang banal na nilalang na ito ay naging banal sa isang iglap.